Ang pagkakabuo ng isa sa itinuturing na notorious na gang ngayon sa Amerika na ang bagsik nito ay inahiling tulad sa isang diablo. Kaya tinawag nila ang kanilang grupo na Satanas Gang ay upang palagan ang mga ibang lahi na nanggugulo at umaabuso sa mga unang Pilipinong tumapak sa Amerika, partikular sa Southern California. Mga Latino ang kadalasang nantitrip o nanggugulo sa mga grupo ng Pinoy na nung una ay hinahayaan lang nila ang mga ito sa trip nila. Kaya ito ang nagpunsad ng pagkakatatag ng ang Satanas Gang o STS. Kilala rin ang Satanas Gang o STS bilang mortal na karibal ng bahala na gang na sikat din sa Amerika noong dekada 70 at 70. Noong una, ang hangarin ng grupo sa pagtatatag ng kanilang samahan ay upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa pang-aabusong kinakaharap at dinadanas nila sa kamay ng ibang mga lahi. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang dahilan na ito ay tila nabura na sa isipan ng mga bagong henerasyong STS nang pasukin din nila ang mga iligal na gawain tulad ng pagbebenta ng pinagbabawal na droga, pagnanakaw, gang war, at iba pa. Naging kontrobersyal ang STS sa Amerika na nagawa nilang itumba ang pinakapinuno ng The Avenues Gang. Ang insidenteng ito ang mas lalo pang nagsemento ng estado nila bilang isang notorious na pangkat na walang pinapalagan kahit sa bingit ng kamatayan. Halina't atin pang mas kilalanin ang isa pang pamosong gang na nakabase sa Estados Unidos sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Ang Satanas Gang o STS ay isang Filipino-American street gang mula sa Southern California na pinaniniwalaang isa sa pinakamatandang gang sa Los Angeles. Nagsimula ang grupo mula sa maliit na grupo ng mga Pilipino na sinasabing humiwalay sa Temple Street Gang noong bandang 1970s. Sa kabilang banda, sa kabila naman ng kanilang pagkalas, ay napanatili ng dalawang grupo ang kapayapaan sa pagitan nila. Katulad ng kadalasang hangarin ng pagkakatatag ng iba pang mga gang, ang Satanas Gang ay itinatagding bilang proteksyon mula sa ibang mga lahi at posibleng sa pang-aabuso na gagawin ng mga ito laban sa kanila. Dahil noong 1970s ay matindi pa ang racism at diskriminasyon sa bansang Amerika kung saan itinuturing na mababang uri ang may itim at iba pang mga lahi. Nagsimula ang pagbuo ng mga immigrants o dayo, mga dayo ng isang gang na magbibigay proteksyon sa kanila. Taong 1899, panahong nasa ilalim pa ng kolonisasyong Amerikano ang Pilipinas nang magsanib ang dalawang bansa at doon na rin nagkaroon ng malaking porsyento ng mga Pilipinong imigrante sa ibang bansa upang punan umano ang trabahong agrikultura at domestic services. Ayon sa aklat na isinulat ni Pyong Gap Min na pinamagatang The Second Generation Ethnic Identity Among Asian Americans, isinaysay na noong panahong iyon ay hindi pinahihintulutan na dalahin ng mga kalalakihan ang kanilang asawa. Pinagbabawalan din umano sila na mag-asawa ng mga puti dahilan kung bakit naging bachelors ang karamihan sa mga dayuhan. 1920s hanggang 1930s, bumuo ng pangkat ang mga pare-parehong Pinoy at nagkita-kita sila upang magsaya at nakahiligan din nila ang magtungo sa mga taxi dance host nang sa gayon ay magawa nilang matakasan ang pagod. Dahil din dito, napipilitan silang depensahan o ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa ibang lahi sa oras ng gulo. Sa kabilang banda, ang Temple Street Gang naman ay itinatag noong 1920s or early 1930s ng mga kabataang Pilipino na nagsisilbing patnubay na may alyansang nagaganap sa pagitan ng dalawang pangkat.
Taong 1942, isang riot ang naganap sa pagitan ng mga off-duty servicemen na puti at kabataang Mexicano kung saan ilan sa mga Pilipino ang nadamay sa insidente. Noong 1950s, nagkaroon ng pagluwag sa batas kung saan maaari nang bumili ng bahay, lupa o sasakyan ang mga Pilipino sa Estados Unidos at nagagawa rin nilang dalahin ang kanilang asawa at anak. Kaya naman marami ring mga profesional ang nagtungo sa Amerika. Taong 1965 hanggang 1970, nagkaroon ng mga pangkat na binubuo ng puro mga Pilipino at sila ay regular na nagsasama-sama sa kanilang mga pagtitipon upang magpasikatan ng nakakahiligan nilang sasakyan. Paminsan-minsan ay nagtutungo sila sa isang mataas na disyerto. Dahil dumadalas ang kanilang pagtitipon, dumadalas din na napagtitripan sila ng mga Latino gang at napagkakamalan silang isang gang. Naisin man nilang umiwas, mas lalo umanong lumalala ang ginagawa ng mga ito. Kaya naman napilitan silang ipaglaban ang sarili at maghanap ng tulong mula sa mga tigasing Pilipino na ang iba ay kasapi ng Temple Street Gang. Pagsapit ng 1972, nilikha at itinatag ang Satanas Gang na bagaman ang mga gang ay iniuugnay sa paggawa ng krimen at masasamang gawain. Ayon kay Pyong Gap Min, nasa 10% lamang ang ginugugol ng STS sa mga gawaing iligal, pati na rin mga krimen dahil mas madalas umano nilang gugulin ang kanilang mga oras sa paggawa ng kanilang kasiyahan at paglilibang sa mga nightclub, panonood ng mga pelikula, pangingisda at iba pang mga gawain na kanilang kaaaliwan. Sinasabi rin na ang pakikipag-party ay maituturing ng paraan ng pamumuhay ng Satanas Gang dahil madalas umano silang mang-gate crash sa mga pagdiriwang, partikular na ang kasiyahang ginaganap sa Filipino town area sa kanilang lugar. Ayon kay B-Boy, na isa sa nakatatandang kasapi ng grupo, nakikilala sila ng mga tao sa kanilang lugar at pinagbubuksan na rin umano sila ng gate bilang pagrespeto sa kanila o dahil na rin sa takot at sa oras na makapasok na sila sa isang pagdiriwang at doon nila inaanunsyo ang kanilang pagdating, dahilan kung bakit naghihiyawan ang mga tao at ang mga kababaihan ay lalapit sa kanila upang makipagsayawan. Ayon pa sa isang miyembro ng grupo na si Ron Dakuya, noong una ay wala umano silang uniforme o kahit dress code na sinusunod, kaya naman madalas silang mapagkamala na Koreano o kaya naman ay Chinese. Dahil dito, pinagdaanan nila ang iba't ibang estilo tulad ng pagsusuot ng jacket at iba pang kasuotan. Nagsimula rin ang grupo na tanging mga Pilipino lamang ang mga kasapi, ngunit sa paglipas ng panahon ay lumawig at lumawak na ito sa iba't ibang bahagi ng Southern California, kabilang na ang San Diego, La Fuente at iba pang bahagi na umabot na rin sa ibang state tulad ng New Jersey. Sa panahon ng pamamayagpag ng grupo, sinasabing nasa 500 kabataan ang nagsasabing miyembro sila ng Satanas Gang. May ibang mga kasapi rin ng ibang grupo ang nagsasabi na kasapi sila ng grupong ang Satanas Gang. Dahil parehong nakararanas ng pang-aabuso mula sa kamay ng mga Amerikano, hindi maikakaila na di kalaunan ay nagiging magkakampi na rin ang Mexicano. Sa kabila naman ng alyansang ito, mayroon din na ibang Mexicano ang kasapi ng grupong karibal ng ang Satanas Gang o SPS, katulad ng Bahala na Gang, Asian Boys, Pinoy Real, at iba pang mga grupo. Sa paglipas naman ng mga araw, napapasama na rin sa maraming kaguluhan at mga iligal na gawain ang mga kasapi ng STS. Nagtutulak na rin umano sila ng ipinagbabawal na gamot at hindi lamang ito, nagagawa na rin nila ang magnakaw at magkaroon ng iba't ibang mga armas. Katulad ng mga grupo sa Pilipinas, may kani-kanyang teritoryo ang bawat gang at sa oras na gumawa ng hindi maganda ang kasapi ng isang grupo sa isa pang grupo ay babalikan siya nito at kadalasan ay buhay rin ang nagiging kabayaran. Katulad na lamang
ng isang insidente na naganap noong taong 1982, buwan ng Disyembre, kung saan isang miyembro ng STS ang itinumba ng isa sa mga kasapi ng kalaban nilang gang at matapos na mailibing ay nagtipon-tipon ang mga kasapi ng grupo ng STS at doon ay pinag-usapan nila ang plano nilang pagganti sa kalaban nilang The Avenues Gang. Matapos ang ilang araw, tinungo nila ang bahay ng kinikilalang gang leader. Sa kabilang banda, ang pinuno naman ng target nilang grupo ay naglalakad mag-isa at doon sinamantala ng mga miyembro ng STS upang itumba ito. Mula sa lugar ay ilang magkakasunod na putok ang umalingaw-ngaw, hudyat na naisagawa ng maayos ang planong pagtumba sa leader ng The Avenues Gang. Ang karumal-dumal na insidenteng ito ay naging isang malaking balita sa Amerika at nagpatanyag pa at naglagay sa reputasyon ng STS bilang isang notorious na gang sa Amerika. So ngayon, alam mo na ha?